Nagsimula ang pelikula sa isang katulong na nagbahagi ng kanyang mga katakot-takot at hindi malilimutang mga sandali tungkol sa isang manika na unggoy na pag-aari ng isang batang babae na si Nid. Kung saan ang mga ingay na ginagawa nito ay bumabagabag pa rin sa kanya at sigurado siyang hindi ito imahinasyon lamang dahil sinusundan siya nito kahit saan man siya magpunta at ito ang nagtulak sa kanya upang mag-resign na sa pagiging katulong. At dahil roon ay mahinahong tinanggap ng kanyang amo na si Uma ang kanyang pag-resign, kaya't di nagtagal ay agad na itong naghahanap ng iba pang kasambahay at sinabi rin ng katulong na ito sa isang profesional na nagtatanong sa kanya na may isang nakakatakot na babae ang kanyang nakikita ngunit hindi niya mailarawan ng tama ang mukha nito. Subalit nang sabihin niya ito sa iba pa niyang kasamahan ay naisip nila na siya ay nagdidelusyon lamang at pagkatapos niyang umalis sa kanyang pinagsisilbihan ay na-diagnose si Nid na may syndrome, isang bihirang genetic brain disorder na nagdudulot ng pagkalimot o pagkalito sa bata. Kaya kailangan maunawaan ni Uma at ng kanyang asawa ang kalagayan ng kanilang anak. Maya't maya ay dumating ang bagong kasambahay na nagngangalang Joy sa kanilang mansyon, kung saan mahigpit siyang tinanggap ng punong kasambahay at pagkatapos ay naglibot ang mga ito sa malaking bahay at sinasabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. At sinabi rin nito na huwag niyang pakialaman ang mga gawain ng kanyang mga amo at nang tuluyan na siyang natanggap ay hindi na nahirapan ang dalaga. Dahil bago pa man siya pumasok bilang katulong ay sanay na ito sa gawaing bahay. Hanggang sa idinala siya ng punong kasambahay kay Nid na hindi pa lumalabas mula nang siya ay masuri at ipinaalam nito kay Joy saglit ang patungkol sa sakit sa isip ni Nid at nang natapos na sila sa paglilibot sa bahay ay idinala na siya ng driver sa magarbong cabin sa tabi ng kalsada. At nang siya ay nakapasok na sa kanyang kwarto ay agad niyang isinukat ang kanyang magiging uniforme sa salamin. Subalit tila napansin ni Joy na may nakatitig sa kanya mula sa hagdan at mabilis itong tumakbo sa paitaas. Natatakot man ang dalaga ay sinundan niya ito upang alamin kung sino ang kanyang nakita. Ngunit lumipas ang ilang minutong paghahanap ay hindi niya ito nakita, kaya't bumalik na lang ito sa kanyang kama at binasa ang lahat ng mga patakaran at regulasyon para sa isang katulong hanggang lumipat ang eksena sa isang flashback na nagpapakita na siya ay may naranasan sa kanyang dating trabaho. At nang ito ay nagising ay nagtaka ito dahil sa isang tunog ng pinto kung saan laking takot nito na dahan-dahang bumubukas ang pinto ng kanyang kwarto at kalaunan ay biglang nagpakita ang multo ng babae sa kanyang gilid dahilan upang magulat si Joy sa kanyang kinahihigaan. Subalit malalaman na ito pala ay isa lamang masamang panaginip. Kinaumagahan ay pinakilala ng punong kasambahay si Joy kay Uma kung saan tinanong siya nito tungkol sa kanyang karanasan sa trabaho. Kaya't ginagawa pa ni Joy ang lahat ng kanyang makakaya upang mapabilib si Uma. Kinalaunan ng araw ding yun, habang kinakantahan ni Joy si Nid upang ito ay makatulog, ay bigla niyang naramdaman na may tila nakatitig sa kanya at nang siya ay lumingon ay naglaho na lang ito na parang bula at habang ito ay naglalaba ay aksidenteng nabangga ni Joy ang asawa ni Uma na si Nirach kaya tinanong siya nito kung ano ang kanyang pangalan at saka umalis. At nang nasa hapagkainan na ang mag-asawa upang kumain ay hindi maiwasan ni Joy na mapansin ang matinding tensyon sa mag-asawa. At pagkatapos ng maghapunan ng dalawa ay pinaliguan na niya si Nid at habang ginagawa niya iyon ay tinanong niya ang bata patungkol sa kanyang mga magulang kung nakakagala ba sila ng magkakasama. Ngunit sinabi ni Nid na hindi pa niya ito nararanasan dahil hindi pa siya dinadala ng kanyang magulang kahit saan sa kadahilanang palagi naman ang mga itong nag-aaway at nawawala sa kanilang bahay kaya tinanong siya ni Joy kung saan niya gustong pumunta. Subalit sinabi lang ni Nid na hindi mahalaga kung saan siya mapunta basta't makalabas lang ito ng bahay at makita ang nasa kanyang paligid ay masaya na ito at matapos marinig ang malungkot na tugon ng bata ay iniba na ni Joy ang usapan at pinaglaruan siya gamit ang mga bula. At habang masayang naglalaro ang dalawa ay biglang napatigil ang bata at napatingin sa pinto. Kaya't nang makita niya ang reaksyon ng bata ay agad niya itong sinuri at tumingin sa labas. Ngunit walang naman siyang nakitang ibang tao sa paligid at habang nakatingin siya sa salamin ay nakita niya ang isang figura na nakatayo sa kanyang likuran at sa kanyang pagtalikod ay mabilis rin itong nawala. Kalaunan nang matapos ng maligo si Nid ay tinanong niya ito kung naniniwala ba siya sa multo. Subalit hindi na niya ito muling binanggit sa bata at nagpatuloy sa paglilinis. Kinagabihan ay binasa ni Joy ang isang kwentong pampatulog sa bata tungkol sa isang pamilyang magsasaka na may 2 anak na babae na masayang namumuhay sa kabila ng kanilang katayuan sa lipunan hanggang sa napilitan silang maghiwalay dahil sa kahirapan. Hindi na pinatapos ni Joy ang kwento dahil nakita niyang nakatulog na si Nid at napayakap na lang ito sa libro na tila may nagpapaalala sa kanya sa nakaraan at hindi nagtagal ay nagising si Nid dahil naramdaman niyang may tao sa kanyang kwarto
At nang ito ay lumingon ay biglang humarap sa kanya ang isang babae dahilan upang naiwan itong nakatulala sa takot. Samantala pumasok si Joy sa kwarto ni Elena upang sumilip at umupo sa upuan ni Uma na parang siya ang may-ari hanggang sa nakakita siya ng mga larawan ni Uma at ng kanyang asawa kasama ang kanilang magandang kasambahay. Subalit nang matapos niyang makita ang larawan ay nakaranas na si Joy ng nakakatakot na bagay at pagpapakita ng multong kasambahay. At dahil sa takot ay sinubukan niyang lumabas na ng kwarto ngunit biglang gumalaw ang mga upuan at hinarangan siya ng mga ito hanggang sa nakita niya ang nagmumultong babae na nakatitig sa kanya mula sa itaas ng mga istante ng libro dahilan upang napatakbo ito sa takot. Hanggang sa nakita niya si Nid na nakatayo sa tabi ng pinto at nang ito ay lapitan niya ay bigla namang sumulpot ang multo at sabay nilak ang pinto kaya't paulit-ulit niyang sinusubukang buksan ang silid ngunit hindi niya itong magawang buksan. At habang tinatawag niya si Nid ay laking gulat nito nang marinig niya ang boses ng bata na nasa labas na. At nang humarap ito pabalik sa kwarto ay nakita niya ang multo na nakatingin sa kanya. Dahilan upang nagmadali na itong tumakbo at mabilis na kinuha ang kamay ni Nid papalayo. Dahil sa nakakakilabot na nangyari ay nagising ang iba pang mga kasambahay kung saan ipinaalam ni Joy kay Uma ang patungkol sa multo. At nakita niya ito matapos niyang makita ang larawan nilang mag-asawa at ang kasambahay nito na nasa kanilang tabi. At nang marinig ni Uma ang lahat ng ikwento ni Joy, ay agad na niyang pinabalik sa kanilang mga silid ang iba pang kasambahay kasama na si Nid. Subalit pinaiwan niya si Joy upang kausapin hanggang sa sinabi ni Uma na ang babae na nasa larawan ay isa lamang nilang kasambahay na dating nagtatrabaho para sa kanila. At pagkatapos ng ilang paliwanag ay pinaalis na siya ni Uma at nang siya ay mapag-isa, ay naalala nito ang isang sandali kasama ang nasabing kasambahay na si Ploy, kung saan makikita na matalik na magkaibigan ang dalawa sa kadahilan ng pinapagaan ni Ploy ang problema ni Uma at pinapatatag sa kabila ng kanyang problema sa kanyang asawa na si Nirak dahil ang kanilang relasyon ay malamig pa sa ilong ng pusa hanggang sa napagtanto ni Uma na nagkakagusto na siya kay Ploy dahil sa nararanasang pag-ibig at kapayapaan sa kanyang kasamabahay na hindi maibibigay ng kanyang asawa. At hindi nagtagal ay nagkaroon na ng relasyon ng dalawang mag-amo at nagsimula na silang nag-finger linking good. Kinabukasan ay tinanong ni Joy ang punong kasambahay kung paano namatay si Ploy. Ngunit sa halip na sagutin siya nito ay ipinaalala niya sa kanya ang pinakamahalagang tuntunin at tinapos ang kanilang usapan. Subalit dahil sa kuryosidad ay tinanong pa nito ang isa pang kasambahay. Subalit gaya ng nauna niyang pinagtanungan ay ayaw din nitong pag-usapan ang nasabing katulong. At sinabihan na lamang siya nito na hindi na dapat niya paniwalaan si Nid dahil siya ay isang bata at may sakit sa pag-iisip na gumugulo sa kanyang pananaw. Subalit nang makita naman niya ang driver ay hindi rin ito nakaligtas kay Joy dahil tinanong rin niya ito tungkol sa nangyari sa katulong hanggang sa may isang flashback ang ipinakita habang sinasabi ng driver kay Joy ang kanyang naaalala at sinabing lagi niyang nakikita ang dalawa na magkasama. Subalit kalaunan ay napagalaman na lang ni Uma na umalis na pala si Ploy sa mansyon nang hindi nagpapaalam kahit kanino at doon na tinapos ng driver ang kwento. Kalaunan ay inihatid na ni Joy ang gamot para kay Nid. Subalit pagdating niya sa kwarto ay nakita niyang pinapagalitan ito ni Uma dahil sa iginuhit ng bata. At pagkatapos ay agaran na itong lumabas ng silid at tinitigan saglit si Joy. At nang ito ay pumasok ay nakita niya ang mga iginuhit ni Nid. Kaya't hindi nito maiwasang maitanong kay Nid ang tungkol sa iginuhit ng bata hanggang sa sinabi ni Nid na ito ang kanyang mga magulang kasama si Ploy dahilan kung bakit siya nito pinagalitan ni Uma. Kinagabihan, habang tinitingnan ni Joy ang drawing ni Nid ay aksidente niyang narinig ang paghingi ng tawad ni Nirach kay Ploy at nang ito ay puntahan niya ay nakita siya nito at agarang kinuha sa kanyang kamay ang drawing ni Nid at sabay inutusan siyang umalis. At maglaon ay kinuha ni Nirach ang isang larawan mula sa kanyang libro kung saan may nagpapaalala sa kanya sa nakaraan. Sa katunayan si Uma at si Nirach ay kumikilos lamang bilang perpektong mag-asawa sa harap ng kanilang mga bisita, ngunit sa sandaling wala na ang mga ito ay makikita na wala silang anumang pag-ibig sa isa't isa, kung saan nakatuon lamang si Nirach sa kanyang trabaho at negosyo habang si Uma naman ay gustong magkaroon ng anak, subalit hindi nilang magawa na makabuo. Hanggang sa nagkaroon na nga rin ng relasyon si Nirach at si Ploy at nauwi sa Bembangan. Kinagabihan habang nagtatanong si Joy kay Nid tungkol sa kasambahay ay biglang sumulpot si Ploy at dinala siya sa nakaraan kung saan mapag-aalaman na nabuntis pala ito ni Nirach matapos siyang makipagbembangan rito, kung saan sinubukan ni Nirach na kumbinsihin si Uma na ang pagkakaroon niya ng isang anak sa bahay ay isang magandang ideya.
Dahil sa pangungumbinsi ng asawa ay nanatili na lamang tahimik si Uma habang nagpapatuloy sa pagbubuntis si Ploy hanggang sa tuluyang nangang manganak ito. Isang araw habang inihahanda ni Ploy ang batya upang paliguan ang kanyang sanggol, na si Nid ay aksidente itong nadulas at hindi sinasadyang natamaan ang kanyang ulo sa batya. At nang makita ni Joy ang nangyari, ay napaiyak ito nang maalala niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ploy na kinailangan silang iwan upang magtrabaho at mabago ang kanilang pamumuhay, at kahit na malaki ang agwat ng kanilang edad ay nanatili silang magkalapit sa isa't isa. At nang maglaon ay palaging nagpapadala si Ploy ng mga liham sa kanya tungkol sa kanyang buhay sa mansyon. At nang matapos matamaan ang kanyang ulo ay hindi makagalaw si Ploy. At nang makita siya ni Uma ay nakatingin lang ito sa kanya, at sa halip na tulungan ay isinara niya lang ang pinto dahil sa selos na pagkakaroon nito ng anak. At makalipas ang ilang oras ay nakita siya ng punong kasambahay na hindi na humihinga, kaya't ibinalot ng mga ito ang katawan ni Ploy sa plastik at inilibing sa likod ng mansyon, at doon nagtatapos ang nakaraan. At muli nang ibinalik si Joy sa kasalukuyan at napaluha ito habang kinakanta nito ang Paru-Paru-G na kinakanta sa kanya ni Ploy. Subalit mas lalo pang lumuha si Joy matapos makita ang kanyang kapatid na nasa kanyang likuran habang patuloy pa rin siyang umaawit sa huling pagkakataon, hanggang sa ipinakita sa kanya ni Ploy ang totoong nangyari sa kanya. At habang ibinabaon siya ng mga ito sa lupa ay napansin ng driver at dalawang katulong nito na humihinga at gumagalaw pa si Ploy. Subalit nagtakip na lamang ng mata ang mga ito at walang gusto tumulong sa kanya dahil alam nila na ang talagang gusto ng pamilya ay hindi si Ploy kundi ang kanyang anak lamang. Lumipas ang ilang buwan ay ikwenento ni Joy sa kanyang psychiatrist ang patungkol sa mga kamakailang pangyayari sa kanyang buhay. At makikita sa isang flashback na sinaksak nito ang kanyang dating dayuhang amo matapos siya nitong subukang makipagbimbangan sa kanya, at pagkatapos ay pinatay rin niya ang asawa nito at nagsinungaling na ang kanyang amo ay bumalik sa kanyang sariling bansa. At dito muling nagsinungaling si Joy sa kanyang psychiatrist na wala na siyang insomnia at pagkakabalisa, at dagdag pa nito na natagpuan na niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae kung saan nais na alagaan niya ang kanyang anak. At dahil sa sinabi ni Joy ay nalinlang niya ito, kaya't inayos na ng psychiatrist ang kanyang gamot. Makalipas ang ilang oras ay sa wakas ay bumalik na si Joy sa mansyon kung saan abala ang lahat sa paghahanda para sa isang sosyal na kaganapan na inorganisa ng mag-asawa. At pagkatapos magpalit ng uniforme ay bumalik si Joy sa mansyon bitbit ang isang bag. At pagdating ng mga bisita ay lahat sila ay nakasuot ng puting kasuotan, ngunit si Uma at ang kanyang asawa na si Niraj ay namumukod tangi dahil sila ay may halong itim at pula na kasuotan. At habang nasa sasakyan sila ay tinanong ni Joy ang driver kung saan nasabi na niya rito ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Ploy. Hanggang sa inatake niya ito gamit ang plastik at sinakal hanggang sa ito ay mamatay, at pagkatapos ay agaran itong pumunta sa kusina at kinausap ang isa pang kasambahay tungkol sa pagsisinungaling nito tungkol kay Ploy. Samantala inutusan ni Uma ang punong kasambahay na sabihin sa driver na ihanda ang sasakyan dahil kailangan ng umalis ng ilan nilang mga bisita. At pagkatapos ay nakipag-usap ito sa kanyang asawa at nagpasalamat sa kanya sa pag-aayos ng kanyang birthday party, lumipat ang eksena kina Joy at isa pa nitong kasambahay kung saan tinalian niya ito at binusalan, at sabay iniwan siya ni Joy sa ganung estado at umalis na may dalang mga basong puno ng red wine. At nang pumunta na ang punong kasambahay sa driver ay natuklasan nito ang malamig na bangkay nito sa kotse, at nang sinubukan na niyang bumalik ay lumitaw si Joy at sinaksak siya nito bago pa niya maipaalam ito sa kanyang mga amo. At inilagay niya ang punong kasambahay sa kotse at iniwan siya doon na naghihingalo gaya ng ginawa nila sa kanyang ate. At kalaunan ay pumasok na ito sa mansyon bitbit ang mga baso ng alak kung saan inihain niya ang mga ito sa bisita. At pagkatapos ay bumalik siya sa kusina upang magsuot ng puting kapote at binuksan ang radyo habang ito ay nagsusumayaw bago nilaslas ang lalamunan ng kasambahay. Dahilan upang magtalsika ng mga dugo sa kanyang mukha. At matapos ang karumal-dumal na ginawa nito ay hinubad ni Joy ang kapote at sabay pumunta sa banyo kung saan nililinis niya ang dugo sa kanyang mukha habang pinagmamasdan nito ang kanyang sarili. Habang nagsasanay ito kung paano bumati ng maayos sa mga bisita, samantala si Niraj ay nagbigay ng taos-pusong pasasalamat at talumpati para sa espesyal na kaarawan ni Uma kung saan umarte pa ito sa harap ng maraming tao na parang kinikilig at nakangiti habang kinakantahan siya ng butsikik ng mga ito. At pagkatapos ng talumpati ay nagdahilan si Niraj na may tatawagan siya sa telepono habang naiwan naman si Uma na namamahala sa kanyang party. Gayunpaman ay iniwan rin niya ang party kay Joy matapos ipaalam nito na magkasama ang punong kasambahay at ang kanilang driver.
At nang umakyat si Uma sa kanilang kwarto, ay wala itong kaalam-alam na pumunta si Joy sa kwarto ni Nid at nilagyan niya ng headphone ang tenga ng bata upang hindi nito marinig ang masamang binabalak ni Joy. At pagkatapos ay agaran na itong bumaba at pinatay ang lahat ng mga bisita, maging ang mga sumuka ng dugo dahil sa lason na ibinigay na alak ni Joy. At ang loob ng mansyon ay nagsilbing bahay ng pagdurusa at mga sigawan para sa mga kapuspalad na bisita na nasangkot sa paghihiganti ni Joy para sa kanyang ate. At pagkatapos ng kanyang pagpatay sa mga ito ay umakyat si Joy sa kwarto ni Uma kung saan nanatili lang itong kalmado sa kabila ng madugong itsura ni Joy. Kung saan umiyak ito habang ipinapakita ang mga sulat ni Joy kay Ploy noong siya ay bata pa at malamang na alam na ni Uma na siya ang kapatid ng dati nilang katulong at kaibigan, subalit ilang saglit lang ay dahan-dahang nahihirapan sa paghinga si Uma. At nang nilapitan ito ni Joy ay tinanong niya ito kung ano ang pakiramdam na dahan-dahang nilalagutan ng hininga habang ito ay nabubuhay at mapag-aalaman na nilagyan rin pala ng lason ni Joy ang tsaa ni Uma bago pa man magsimula ang party. Hanggang sa inatake ni Uma si Joy at sinakal sa kabila ng kanyang paghihingalo, ngunit kalaunan ay napalingon ito matapos marinig ang boses ni Ploy kung saan sinamantala ni Joy ang pagkakataon at paulit-ulit niyang sinasaksak sa leeg si Uma hanggang sa ito ay matumba. Kung saan sinusubukan pa rin nitong lumaban sa dalaga, ngunit dahil sa lason at natamo nitong mga sugat, ay tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Samantala habang hinuhubad ni Nirak ang kanyang kasuotan, ay makikita na nagsisimula na rin siyang mahirapan sa paghinga hanggang sa nakita niya ang aparisyon ni Ploy. Kaya't sinubukan niya itong sundan sa kabila ng kanyang kalagayan at ginawa ang lahat na makakaya upang bumaba sa hagdan at hindi pinapansin ang mga katawan ng kanyang bisita na duguan at nakahiga sa sahig at pagbukas niya ng pinto ay natagpuan niya lamang ang kanilang ari-arian na nasusunog. Habang iniisip pa rin nito si Joy bilang si Ploy, kaya't hindi niya napansin ang kutsilyo sa kamay nito hanggang sa paulit-ulit siya nitong tinuhog ng kutsilyo na puno ng galit at paghihiganti hanggang sa tuluyan na itong namatay. At nang natapos na ito sa kanyang paghihiganti ay pinuntahan niya si Nid at idinala ito ni Joy sa labas para maging kanyang bagong ina. At pagkatapos ay napaiyak ito nang sa wakas ay naipaghiganti na niya ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na kapatid at dito nagtatapos ang pelikula. Nagustuhan niyo ba ang ating Tagalog movie recap? Kung ganun ay huwag niyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe para sa susunod pa nating mga recap. Maraming salamat sa panonood. Take care always.